Pamelo 1, igalaw ang katawan. Pamela 2, kumambot ng ganito. Pamelo 3, parang kinikiliti. Pamela 4, mukha kang dinosaur. Ano, ipagpapatuloy pa ba natin ito? O pasasayawin na lang natin si Melo hanggang manghiram ng mukha sa aso? Ay, aso na pala ito. Kaya pala inaalagaan ito ni Tulfo dahil dog lover ang senador nyo. Hindi ko na sana papatulan ng kalbong ito. Kaya lang ang mga netizens ang may gusto. Ang daming request na natatanggap ko dahil kinontent daw ang video ko. Pwes, pagbibigyan ko kayo. Kaya wala nang intro-intro. Umpisahan na natin ito. Come on, that's funny. Etong si Gossip Central, ano ito? Pirated na Ben Barubal. Na boring. Na nakakaantok. Nakakaantok na Ben Barubal. Yan ang ginagaya niya. Walang sariling identity yan. Walang sariling identity si Ben, sino ba yan? Si Gossip Central. Nang gagaya lang. So, may bilang ba? Wala. Nang gagaya lang eh. Wala daw akong bilang dahil pirated daw ako na Ben Barubal. Kung wala akong bilang, bakit kinontent mo? Apektado ba ang lolo mo? Come on, that's funny. Hindi na niya makayang pressure, nag-live ang kalbo. Ayun, hanggang sa paggawa ng video na to, 3.5k pa lang ang views ng video. Oo bang vlogger, yung viewers limited. Kahit Problema mo sa views ko. Problema mo sa views ko. At least yung puon mo, iyak ng iyak. 3.5 pa lang yung views ko ha. Pero yung puon mo, iyak na ng iyak. Ano nangyari sa puon mo? Nakakasuhan. Anong nangyari sa mga kapwa mo aso? Nakakasuhan. Dahil sa 3.5 videos ni Melia Priax. Come on, that's funny. Nilapag ko ang bilang ng views mo, yun lang ang naisagot mo. Tapos sa ibang content creator ka na lumundag. Sino ba ang poon na binabanggit mo? As para sa ino yung nasa itas lang ang poon ko. Hindi katulad nyo na may Diyos na buhay ang grupo nyo sa katauhan ni Raffy Tulfo. Tignan mo ang claim niya. May 3.5k videos na daw si Melo Yap React. Sa 3.5 videos ni Melia Priax. Dahil daw sa 3.5k videos niya, nakasuhan ang mga small vloggers. Nahilo ng akla. Views at videos hindi na alam ang pagkakaiba. Patawa ka talaga. Hindi dahil sa reach ng channel mo nakasuhan ang mga kritiko, bano. Real talk lang, Melo. Dahil sa marami ang views ng mga kritiko nakanti si Tulfo. Dahil sa lalong lumalawak ang reach ng aming mga videos, nataranta ang puon mo at ang naisip ng amo mo para pigilan ito, kaso at asunto para manakot at tumigil kami sa paglalabas ng kanyang mga baho. Tuloy. kahit na-promote na ng amo ang channel, hindi lumago. Baka nga 90% ang nanonood dyan mga Pinopromote daw ng amo ang channel, di raw lumago. Eh bakit ikaw hindi rin lumago? Bakit ang channel ni Papa Smag hindi rin lumago? Bakit ang channel ni Apuluna hindi rin lumago? Oops! Hindi niya itinanggi na na-promote nga ng amo niya ang channel niya at hindi rin niya itinanggi na hindi nga talaga siya lumago. In short, inamin niya na na-promote na nga ang channel niya pero hindi lumago. Paano lalago? Basura ang content mo. Eh bakit ikaw hindi rin lumago? Eh bakit ikaw hindi rin lumago? Eh bakit ikaw hindi rin lumago? Bakit daw ako hindi lumago? Talaga ba? Bakit ganito ang lumabas sa analytics ko? Plus 3,000 new subscribers in the last 28 days? Hindi ba lumago? Papakitaan kita ng channel na hindi lumago. Ito oh, oops! Channel mo pala to? Plus 200 new subscribers average in 30 days? Ano akla? Sino ang hindi lumago? Yung mga ibang vloggers na binanggit mo, dalawin mo nga. Baka lumaki ang iyong mata sa iyong makikita. Kung plus 200 average ang new subscribers mo, ibig sabihin nasa 7 lang ang nauto mo sa isang araw? O baka yung mga dami accounts mo lang ang sinusubscribe mo sa sariling channel mo? Come on, that's funny. It's not a rocket science akla. Kung iyong ikukumpara, plus 3,000 new subscribers in 28 days, ibig sabihin, nasa 107 new subscribers daily. So, sa simpleng comparison na yan, sino ang hindi lumago? Partida ha?
walang Raffy Tulfo na may milyong-milyong subscribers ang nag-promote ng channel ko. Panoorin natin ito. Habang binabasag ko ang mga content niya at ang kanyang kulto, tignan mo ang facial expression mo, akla. Halos hindi maipinta. Tignan mo, palunok-lunok na lang ang loko. Yung nag-iisip ng mairerebat pero walang naiisip ang utak mong burat. Pinakinggan lang niya, tinanggap ang mga suntok ko tapos skip lang niya dahil sunog na sunog sa real talk ng isang pirata. Panang ilong at bunganga, sakalin ang leeg at pigilang huminga. Gets mo na kung ano ang mensahe ko? Bahala ka nang mag-interpret dahil sabi nyo kayo lang ang matalino. Yung mga vloggers ni Tulfo walang mga content na iba, kundi debunk daw ang mga kritiko nila. Kung ang mga kritiko kinukontent ang puon nyo, galit kayo. Tapos sinasabi nyo na pinagkakaperahan ang Diyos nyo dahil sa view. Ano ang tawag sa inyo ngayon? Kung walang kritiko, wala ding content ang mga kumag na to. E di, turn back. Itong jamming ng mga kritiko sa sariling pera nila. Kahit ano pang gawin mo, wala kang magagawa sa pagtagas ng baho ng amo mo. Noong araw na paglabas ng balita ng Tulfonatics na ito para matakot sana ang mga kritiko, ang epekto, lalong dumami at lalong naging mas mabangis pa kami lalo. And her name was Maleficent. Oh, come on, that's funny. Andyan ho ba yung piskal sa tabi nyo, sir? Yes, yes. Okay. Pwede yung makausap? Okay. Kita nyo kukontrahin mo ang piskal, sira ulo ka ba? Nagtanong kasi kami sa mga lawyer piskal. We're not saying na kayo po ay mali. Ano po? Ang salita ng piskal equals probable cause. Kapag sinabi ng piskal, ito ang hatol ko. Probable cause yun. Ma'am, kahit na meron pong tumulong, kung talagang gusto niyang patayin yun at balak niyang patayin, pati yung tumulong, nataganan niya sana. The fact na matapos madapa yung kanyang tao na hinahabol kanyo at the fact na hindi niya tinuloy na lapitan yun at tagain, the fact na walang nangyari doon sa nadapa, there was no intention to harm that person. I'm not a lawyer, mama. Probable cause yun. Sino ka para tutulan? Mukhang hindi ho dapat yung attempted homicide kasi nga raw po, base sa kwento at may video pong pinakita itong si Mr. Sumagaysay. Kita nyo kukontrahin mo ang piskal, sira ulo ka ba? Ipaglaban niyo si Idol. Ay, di mali! Siguratan si kita! Sige, sige, sige!